Okay, so we're done in Vitruvian Man. Now, let's proceed to Mona Lisa. So 1503 to 1506, perhaps continuing until 1517. So alamin naman natin, ano ba yung mga theories about Mona Lisa? So 'di ba ang daming haka-haka, ang daming say about Mona Lisa. So para mas maintindihan natin ano pa ba yung mga theories ng mga tao about Mona Lisa, okay, let's proceed para mas makilala siya. Okay, to know more about Mona Lisa, Mona Lisa is one of the most valuable paintings in the world. So alam naman natin na kilalang kilala na ang Mona Lisa sa buong mundo. 'Di ba nga, even elementary students, kilala nila si Mona Lisa. 'Di ba? Even nga halimbawa, nadinig nila yung pangalang Leonardo da Vinci. Ang palaging kasunod ng pangalan niya, si Mona Lisa. Okay, at isa pa, dagdag pa natin, ang Mona Lisa painting ay napasama sa Guinness World Book of Record for the highest known insurance valuation in history. Malaki po o mahal ang katumbas ng painting na Mona Lisa. So according to the research, around 1962, ang katumbas niya ay 100 million US dollar. Kung i-convert po natin ito ngayong noong 2018, 615 million dollar. Eh what more ngayong 2026 na, 'di ba? So pataas 'yan ng pataas, pataas ng pataas yung value ng painting natin. Okay, to add more, saan nga ba nagmula ang Mona Lisa, ang pangalang Mona Lisa? So according to this, Mona Lisa in Italian is a polite form of address originating as Madonna, similar to Madonna, which is ma'am, madam, or my lady in English. So this became Madonna and its contraction Mona. The title of the painting, though traditionally spelled Mona, as used by Vasari, is also commonly spelled in modern Italian as Mona Lisa, meaning Mona being vulgarity in some Italian dialects, but this is rare in English. So, to uh, to make it simple, what Mona means, in Italian, the word Mona comes from Madonna, which means my lady, madam, or ma'am. It is a polite way to address a woman. Diba? A way of respect, paggalang ba. So, paano ba ito nabago? So, over time, Madonna turned into Madonna. Nawala na po ng space. And then, shortened it Mona. Siyempre, naging bukang bibig na, pinaikli na, naging Mona. So, how it is spelled? So, traditionally and historically, the painting's name is spelled Mona Lisa. Kagaya po ng nakikita natin dito. This one. So, in modern Italian, it is often spelled Mona Lisa. Ito po, yung double N. So, a quick warning lang po about the word. In some local Italian dialects, the short word Mona can mean a rude or vulgar word. But people speaking English do not use it that way. So that's the story behind the name of Mona Lisa. Another information, okay, the word Mona Lisa is also known as La Gioconda. This is the original Mona Lisa painted by Leonardo da Vinci around 1503 to 1506, but he continued refining it until 1517. So, ang tagal ng pagitan, di ba? Kung titingnan natin, from 1503, 1506, so 3 years, and then saka lang i-continue noong 1517. So, the painting shows a woman, kindly check the picture, a woman sitting with her hands folded, looking directly at the viewer. So she is best known for her mysterious smile, which seems to change depending on the angle or distance from which you look at it. So mamaya, mas lalo pa nating palalalimin, ano ba yung mga theories about Mona Lisa?
Okay po. So, alamin natin ano ba yung mga theories o haka-haka about Mona Lisa. Simulan natin sa kanyang The Mystery of Her Smile. Ano nga ba yung misteryo sa kanyang ngiti? So, some theory says that this is the most famous theory, yung kanya daw ngiti. Some people think she is happy. Other think she looks sad, calm, or thoughtful. Sige nga, tingnan mo nga. Ano nga ba yung expression ng kanyang mukha? Siya ba ay masaya? Siya ba ay malungkot? Siya ba ay kalmado? So, her smile seems to change depende kung gaano kakalayo nakatingin sa kanya. Which is, ito yung nagmumukhang misteryo sa lahat ng taong nakakakita. Okay, so one of the techniques na ginagamit po palagi ni Leonardo da Vinci sa kanyang Mona Lisa is yung sfumato technique. Which is yung sfumato technique, like what I said na sa atin po mga past discussion, sfumato technique is a blending light and shadow so smoothly that the expression appears to change. Mas nagiging realistic. Okay, another theories natin, who is the woman? So, marami ding haka-haka, sino nga ba yung babaeng yan? O sino nga ba yung lalaking yan? Diba? Pero, sabi ng mga historian natin, naniniwala sila na ang babaeng nandyan ay si Lisa Gherardini, the wife of a wealthy merchant from Florence. Pero, some theories suggest she could be, yan, ang dami na namang haka-haka. Pwede daw siyang a noble woman, pwede din daw another woman from Leonardo's time, or an idealized or imaginary woman lamang ito ni Leonardo da Vinci. But today, Lisa Gherardini is one of the most widely accepted identity. Kasi marami ng historical record na lumabas noong 1503 na ito daw ay si Lisa Gherardini. Sabi nga ng ibang mga historian kagaya ni Giorgio Vasari, siya po ay nagsulat na si Leonardo da Vinci ay nagpinta ng larawan ni Lisa Gherardini, asawa ng mangangalakal na si Francesco del Giocondo. Okay, kaya sinasabi o pinaniniwalaan na ang babaeng iyan ay si Lisa Gherardini. Another information po natin, is it a self-portrait? Totoo nga ba? Totoo nga kaya na ito ay self-portrait ni Leonardo da Vinci? Kayo ba, naniniwala ba kayo na self-portrait ito ni Leonardo da Vinci? Kasi some people believe Leonardo painted himself as a woman. Kasi nakita daw ng mga tao na may similarities between his face and the Mona Lisa. But however, there is no strong evidence naman to support those ideas. So, most experts do not accept it. Sabi ko nga sa inyo, theories lamang ang mga to. Another information natin, why doesn't she have eyebrows? Diba? Ito pa yung pinakapatok sa lahat eh. Bakit nga ba wala siyang eyebrows? So, maraming tao yung nakapansin that Mona Lisa appears have no eyebrows and no eyelashes. Akala ko nga dati, wala lang siyang kilay. Pero, nung nag-search ako, wala din pala siyang pilik mata. Bakit nga ba? So, ano daw ba yung mga possible explanation? So, sinasabi po ng mga theories, sabi, they faded over time as the paintings age. Okay? Dahil sa sobrang tagal na ng painting na yon, lumabo na to. That is number one. Pero sinasabi, they may have been cleaned or dahil sa pagre-restore ng mga curator doon po sa museum habang naglilinis, syempre pinupunasan po yan, kaya doon nawala ang kilay. Pero, another thing, pangatlo natin na theories, it was also fashionable for some women during the time. Kasi sinasabi na kapag wala kang kilay nung unang panahon, okay, fashion daw yun. Diba? Unlike today, kapag wala kang kilay, nakakahiya daw. Pero diba? Pero nung unang panahon, fashion ang tawag nila doon. So, hindi natin alam kung ano nga ba ang tunay. Kung bakit nga ba nawala yung kilay ni Mona Lisa. Another thing natin, why is the Mona Lisa so famous?
So here, many people ask why this painting became the most famous in the world. Ano ba yung mga reasons na included po? Una, Leonardo's realistic painting technique, the sfumato. Diba? Ang painting na to ay kakaiba. Kung mapapansin din po ninyo, bakit siya naging kakaiba? Kahit saang anggulo ka pumunta, kahit pumunta ka sa malayo, malapit, sa unahan at sa gitna, mapapansin mong humahabol yung tingin niya. Kasi nga, gumamit siya ng technique na sfumato. Okay? Another thing, bakit nga ba siya famous? Siyempre, sa pagkawala ng kilay. And, naging famous din siya dahil sa kanyang mysterious smile na napag-usapan natin kanina. And take note ha, mas sumikat po ang Mona Lisa dahil ito po ay nananakaw o nanakaw. So the painting was stolen in 1911 and later recovered, making headlines around the world. At isa po yan sa nagpasikat palalo sa Mona Lisa, ang kanyang pagkawala. Kasi nga 'di ba, ikinukonsider to as the greatest masterpiece of the Renaissance. Okay? Kailan nga ba ito nanakaw? Okay, nanakaw po ang painting ni Mona Lisa noong August 21, 1911. At sino po ang nagnakaw? According po sa mga research natin or sa mga theories natin, ninakaw ito ni Vincenzo Perugia. Siya po ay isang Italian glazier na dating nagtatrabaho sa Louvre Museum. So, itinago niya ang painting sa ilalim ng kanyang damit at nakalabas ng museo nang hindi napapansin. So, itinago. So, gaano daw ba katagal itong nawala? Nawala po ito ng halos 2 taon at 4 na buwan. So, pagpalagay natin na 28 months po itong nawala. Pero, natagpuan ba to? Yes, opo. Natagpuan po ito noong December 10, 1913. So, dito, sinubukan ni Perugia na ibenta yung painting sa isang art dealer sa Florence, Italy. So, dahil dito, nakilala ang tunay na Mona Lisa at agad na ipinagbigay alam sa mga otoridad. Okay? That's the reason kung bakit po naibalik ang painting ng Mona Lisa. Pero, kailan nga ba ito nabalik? So, matapos pong maipakita sa ilang museum sa Italy bilang pagdiriwang ng pagbabalik nito, ibinalik po ang Mona Lisa sa Louvre Museum noong January 4, 1914. So sa tingin nyo, bakit nga ba nanakawin? Pero kung titingnan natin, di ba? Kasi yung mga tao or si Perugia na nagnakaw ay naniniwala siya na ang Mona Lisa ay dapat ibalik daw sa Italy dahil gawa ito ng isang Italianong pintor na si Leonardo da Vinci. But, mali ang kanyang paniniwala na ito ay ninakaw ng France. Ang painting ay legal na napunta sa France noong panahon ni Leonardo da Vinci. Okay? To make it short, noong August 21, 1911, ninakaw ang Mona Lisa. Noong December 10, 1913, natagpuan ito sa Florence, Italy. At noong January 4, 1914, ibinalik sa Louvre Museum sa Paris, France. Okay? So, yun yung timeline natin para mas malinaw. Okay? Another information, hidden symbol. So, ano ba daw yung hidden symbol dito? Meron nga ba? So, dito po, some people think Leonardo hides secret messages, secret letters, or numbers in the painting. Okay, kaya itong ngayong panahon natin, itong modern technology natin, okay, has led to many claims but none have been confirmed. So maraming haka-haka o maraming sinasabi na may mga reason daw o may mga hidden symbol daw to, pero wala pa namang nagpapatunay. Another thing, the background misery. Okay po, so dito sa background misery natin, kung papansinin natin, the background looks unusual. Napaka-unusual daw. Bakit? Because the two sides do not line up perfectly. So, sinasabi daw, kung kayo yung mag-observe, sinasabi na itong side na to at side na to ay hindi sila magka-match. So, sinasabi na magkaibang picture daw to. So, naniniwala sila that
This creates the illusion that the smile changes when viewed from different angles. So, ito daw yung maari na nakakapagpabago doon sa way ni Mona Lisa kung siya ba ay nakangiti, nakasimangot, or kung ano man yung emotions na kanyang ipinapakita. So, sinasabi na nakakaapekto yung background niya sa kanya pong smile. Another? Why is she looking at us? Yan. Ito nabanggit ko na po sa inyo kanina. Bakit nga ba kahit saan ka tumingin ay sumusunod sa'yo? Okay? Again, ulitin ko po ulit dahil sa technique niya na sfumato. Okay? Unlike sa ibang portraits po na ginawa po ni Leonardo da Vinci, Mona Lisa looks directly at the viewer. Kahit saan ka lumingon, kahit saan ka tumingin, kahit saang side ka pumunta, this create the feeling that her eyes follow you as you move. Para siyang, let's sabihin natin, para siyang nagiging optical illusion. Dahil nga sa technique na ginawa ni Leonardo da Vinci. Another natin is, why did Leonardo keep it? Bakit nga ba kinip ito ni Leonardo da Vinci? Siyempre, Leonardo never gave the painting to the person who probably commissioned it. Instead, he kept it with him for so many years and continued improving it. Kaya nga, 'di ba, from 1503 to 1506 up until 1517, 'di ba? Sobrang tagal. So, pinagpapatuloy niya lang yung kanyang ginagawa. So, some believe then na he considered it one of his greatest works. Another po natin, why it's so valuable? Bakit nga ba sobrang valuable ng painting ng Mona Lisa? Unang-una, sino nga ba ang nagpinta? Siyempre, si Leonardo da Vinci. Another thing, it is considered priceless because of its historical and cultural importance. Napakalaki ng impact talaga ng Mona Lisa dito sa atin. And syempre, nabanggit natin kanina na sobrang mahal ng insurance valuation ng Mona Lisa. That's why napaka-valuable po nito. Another, why is it protected by bulletproof glass? Bakit nga ba? Siyempre, di ba, unang-una, sobrang mahal nito. Okay, kaya marami nagtatangkang magnakaw. Pangalawa, siyempre, ito po ay painting, so maaring masira, magasgas, mabura, o mawala. Okay, kaya po ito po ay iningatan at inilagay sa bulletproof glass. Okay, to make a summary of this, okay, bakit nga ulit siya naging famous? It is painted by Leonardo da Vinci, one of the greatest artists in history. Another, it is known for its realistic details and lifelike appearance. So, parang makatotohanan, parang totoo, or parang, sabihin natin, nagkakaroon ng illusion yung Mona Lisa. Another, the woman's mysterious smile has fascinated people for over 500 years. Na up until now ay pinagtatalunan ano bang emotion ang pinapakita ni Mona Lisa. So, Leonardo used the sfumato technique which blends color and shadow smoothly to create soft and natural look. So, yung sfumato ay ginagamit para maipakita na magmukhang totoo yung kanyang painting. And today, it is one of the most visited and valuable paintings in the world. Okay, so maraming nagtatanong, nasaan na nga ba ang painting ng Mona Lisa? So the Mona Lisa is displayed at the Louvre Museum where millions of people visit it every year. Sabi ko nga, kung mabibigyan ako ng chance na makapunta dito, pupunta ako para makita ko yung original painting ni Leonardo da Vinci. Another, ano ba yung mga interesting facts about Mona Lisa? So the painting is over 500 years old. It is protected by bulletproof glass to keep it safe. And it was stolen in 1911 and recovered 2 years later, making it even more famous. And the woman in the painting is believed to be Lisa Gherardini, the wife of a wealthy merchant in Florence. Okay. So, tingnan muna natin tong painting ni Mona Lisa. Okay? So, nakikita po natin dyan, hinati sa gitna yung muka, o gitna ng muka, yung painting ni Mona Lisa. So, ang gagawin po natin dito, dodoblehin natin ito,
at dodoblehin natin to. Okay, so let's start with this one muna. Dito muna tayo. Okay, dito po muna tayo. Tingnan natin, kapag dinoble natin ang larawang ito, ano yung mangyayari? So, sabi sa mga theories, ito yung itsura. Ano ba yung nakikita natin? So, sinasabi na halos kamukha daw ni Leonardo da Vinci ang larawang yan. Hindi lang perfect yung pagkakahati ko. Okay? Pero sinasabi, based on the theories, na mukha daw ni Leonardo da Vinci ang nakikita. At the same time, kung makikita po natin to, okay, parang ito yung indication na mayroon siyang Adam's apple, which symbolizes that the person is a man. Is a man. Lalaki. Okay? Considered as lalaki. Kaya sinasabi na si Leonardo da Vinci daw yan. Okay? So, doblehin naman natin yung isa. Okay? Ito po yung lumabas nung dinoble natin. Ano naman yung nakita natin dito? So, kung nakikita po natin to, para siyang may, I don't know the term, kung veil. So, kasi nung unang panahon, yung mga babae daw ay merong belo. O kaya sinasabi na, babae naman to. Kaya po, pinatunayan or sinabi na si Lisa Gherardini daw ang totoong ipininta ni Leonardo da Vinci. And at the same time, kung napapansin po natin to, which symbolizes as parang mayroong cleavage. Para siyang mayroong chest. So, ibig sabihin, na babae daw po talaga ang nasa painting na Mona Lisa. At si Lisa Gherardini yun. Okay, dagdagan natin yung information about Mona Lisa. Okay? So, nakita na ba ninyo to? Okay, ito po yung tinatawag na the Isleworth Mona Lisa. So, ano ba yung Isleworth Mona Lisa? So, it is another painting that looks very similar to the Mona Lisa. Kung titingnan po natin, halos katulad naman siya ng Mona Lisa. But, sa version na to, the woman appears younger than the one in the Louvre Museum. Mas bata. Kaya nga, considered po na ang Isleworth Mona Lisa is, other name niya is the earlier Mona Lisa or the youngest Mona Lisa. Kasi maraming tao yung naniniwala na it was painted before the famous Mona Lisa. So, bakit nga ba siya tinawag na earlier Mona Lisa? So, naniniwala yung ibang eksperto that Leonardo da Vinci started painting this version na mas nauna pa kumpara po sa Mona Lisa. So, naniniwala sila na they think he painted it about 10 years bago pa man maipinta yung famous na Mona Lisa. So, that is the haka-haka pa din. Okay? Kaya lang, marami pa rin talagang hindi umagri. Okay, paano ba na-discover yung Isleworth Mona Lisa? So, the painting was first owned by an English nobleman in 1778. So, it was recovered in 1913 by Hugh Blaker. So, si Hugh Blaker po ay isang art collector and art expert. And na-introduce ito sa public by the Mona Lisa Foundation in 2012. So, naniniwala ba kayo na ito ba ay talagang ipininta ni Leonardo da Vinci? So, maraming sinasabi o maraming research na nagsasabi na some experts says yes. Naniniwala sila na si Leonardo ang nagpinta. Pero some experts says no. They believe it was painted by another artist or with the help from Leonardo's workshop. So, until today, experts still debate who painted it. Okay? So, hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin sino nga ba ang nagpinta ng Isleworth Mona Lisa. Okay? So, that's the story behind the Isleworth Mona Lisa and the Mona Lisa. So, I hope marami po kayong natutuhan ngayong araw.